Praise the Lord! A blessed day once again to all our beloved viewers of Moments with God. I am your program speaker, Presbyter Vicky Alano, and I praise God once again for another chance and opportunity to minister to you the very words of God. At ang aming lubos pong panalangin ay kayo'y pagpalain at palakasin ng mga salita ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. And our topic in this episode is all about Christ-like compassion. Compassion o sa Tagalog ay nangangahulugan ng pagkahabag, awa, pakikiramay sa anumang mahihirap na kalagayan ng ibang tao. It simply means a caring response to others' circumstance. What does the Bible say about the character of God? In the book of Exodus, chapter 34, verse 6, "And he passed in front of Moses, proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness." Ang unang salitang ginamit upang ilarawan ang katangian ng Diyos ay ang kanyang pagiging mahabagin. Sa salitang Hebreo ay tinatawag po itong rakim. And the meaning of this is centered in the womb. O sa Tagalog, sinapupunan o bahay-bata. Sapagkat ito ay naghahalimbawa sa damdaming mayroon ng isang ina para sa kanyang anak na kanyang dinala sa kanyang sinapupunan sa ilalim ng kanyang puso, puno ng awa, pagmamahal at kahabagan sa napakaselang kalagayan ng kanyang sanggol. Hindi kayang pabayaan ng isang ina ang kanyang sanggol. This is how the Bible describes God's compassion for us. Napaka-malalim. In Isaiah chapter 49, verses 15 up to 17, "Can a woman forget her nursing child and have no compassion on her child? I will not forget you. See, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are ever before me." This verse depicts a very comforting picture of how a mother would do everything to give the comfort, protection, aid, and nurturing that her nursing baby would need. At sabi po ng Panginoon, the kind of compassion the Lord is building up in us is that of a devoted mother, one who will only do what is good and beneficial for her child. Yet, as humans, mothers could still have the tendency to neglect. Bilang tao, may mga ina, nagpapabaya pa rin sa kanilang mga anak. Bilang sa kalagayang tao, may posibilidad pa rin na makapagpabaya ang isang ina. Ngunit ang sabi po ng Panginoon, ang Diyos kailanman hindi tayo kayang pabayaan. Ang Diyos kailanman ay hindi kayang magpabaya. His grace, mercy, and compassion are too generous and great for all time and throughout eternity. Tayo po bilang mga Kristiyano, mga anak ng Diyos at mga alagad ni Kristo, dapat po nating taglayin ang ganitong uri ng katangian ng Diyos sa ating buhay, ang pagiging mahabagin at mapagmalasakit. Hindi lamang sa pisikal o material na pagmamalasakit, higit lalo po sa espiritual na kahulugan ng pagmamalasakit. And now, I would like to expound two truths on what Christ-like compassion must be for us. 1. Christ-like compassion must move us to meet the needs of others. Dapat po ang ating kahabagang tulad sa Diyos, inaakay po tayo upang ating abutin ng may biyaya at kahabagan ang ating kapwa-tao. If we have the right understanding of what true compassion is, we can move to meet the need of others. Compassion does not confine to mere sentimental emotions. It is not simply feeling pity for others who are in trouble.
feeling sorry and hearing others suffering. It's not just shedding tears to empathize with others' circumstance. Hindi lang ito basta emosyon ng awa, pagkahabag, pakikipagsimpatya na nararamdaman sa hindi magandang kalagayan ng ibang tao. Compassion is a powerful emotion that compels strong action. No action, no compassion. It brings out the very best of what a Christ-like character is. Nag-aakay sa tao na umibig, hindi lang sa salita, kundi sa gawa at katotohanan. In the book of 1 John chapter 3, verses 17 up to 18, if anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Ang pinakamabuting halimbawa ng pagkahabag ay ang Panginoong Hesukristo. His compassion does not stop at just knowing, feeling, sympathizing. It moved Him. Sa panahon po ng kanyang ministeryo sa lupa, ang Panginoon hindi pumipili ng kalagayan ng taong kanyang tutulungan. Ang halimbawa po ito ay ang nasa Bagong Tipan. Sa aklat ng Lucas, sa 17, talatang 10 hanggang sa mga sumusunod na talata, ay ating makikita ang ketong ang pinakamalala at nakakadiring sakit na pwedeng dumapo sa tao. Ang mga taong may ganitong uri ng sakit ay inilalayo sa pamilya, sa mga tao, at hindi pinapayagang makihalubilo sa mga tao. They were meant to live in isolation up until they die. And when Christ came, they did not doubt. He did not doubt. His powerful capacity to heal what they were unsure of was Christ's willingness and desire to spare them a moment. In Matthew chapter 8 verses 1 up to 3, sa pagbaba ni Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao at lumapit sa kanya ang isang taong may ketong. Lumuhod sa harapan niya at sinabing, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Hinawakan siya ni Jesus at sinabing, oo, nais kong maging malinis ka. Gumaling at luminis nga agad ang ketongin. Ang Panginoon ay hindi tumingin sa kalagayan ng mga may ketong. Ang kanyang puso ay napuno ng kahabagan sa kanilang kalagayan. Hinawakan sila ng Panginoon, nilinis at pinagaling. Isa pa sa mga napakaraming pagkakataong nagpakita ang Panginoon ng kahabagan ay ng kanyang pinakain ang libu-libong mga tao. Ito po'y ating mababasa sa aklat ng Mateo sa 15 talatang 32. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, nahahabag ako sa mga taong ito. 3 araw na ngayon kasama natin sila at wala na silang pagkain. Ayoko silang paalisin ng gutom, baka sila mahilo sa daan. Ganito po ipinapahayag ng banal na kasulatan ang mababang puso, ang habag ng Diyos sa mga tao na kanyang nakikita na nangangailangan ng tulong. Another example is the parable of the Good Samaritan. Sa aklat po ng Lucas 29 talatang 37 ay ating mababasa, upang siya'y wag lumabas na kahiya-hiya, nagtanong ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? At sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha pati ang damit sa kanyang katawan, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan noon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog,
Lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon at nakita niya ang biktima at siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos ang lalaki isinakay ng Samaritano sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang may-ari ng bahay, panuluyan, at sinabing, "Heto, alagaan mo siya. At kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran ko sa aking pagbalik." The Good Samaritan has shown compassion. He has given attention, time, effort, and spent his resource to attend to the needs of the person whom he just came across the road. Ang lahat ng halimbawang ito ay iilan lamang sa mga larawan ng pagpapakita po ng tunay na kahabagan. Sa buhay, mga minamahal, makakadaupang palad tayo ng mga taong mangangailangan ng tulong. Iba't ibang uri ng kalagayan, mahina, nasaktan, may kabigatan, may sakit. Bilang tayo po ay mga Kristiyano, ang nais po ng Diyos na tayo ay magkaroon ng pusong mahabagin at may kahandaang tumulong. We do not need to have superpowers. We don't need to become rich and able to meet the need of others. Nais lang ng Diyos ang ating puso at sarili ay makitaan ng palaging kahandaan na tumulong. And whatever we may lack, God will be the one to provide His provision and resource upang tayo ay makaganap ng ating bahagi ng pagtulong sa ibang tao. In the book of Philippians chapter 2 verse 4, "Not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others." Ang pagkahabag at paggawad ng tulong ay bahagi ng ating paglilingkod sa Panginoon. Sa paano pa nating paraan ay papakita ang ating mga habag at awa sa ating kapwa? Second, Christ-like compassion administers the right remedy for the need of others. Christ-like compassion ay dapat makapagbigay ng tamang tulong, nakarapat-dapat sa tao, and not just simply the kind of help they requested. At minsan ang tamang tulong na ating maibibigay may not be welcomed by the people at all. And for this pertains to deal with spiritual issues of men. Sa aklat po ng Marcos 6 talatang 34, kaya nang bumaba si Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila dahil para silang mga tupang walang pastol. Kaya tinuruan niya sila ng maraming bagay. When he went ashore, he saw a great crowd, and he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd. What the Lord has seen in those crowds were people wallowing in sin. His heart felt the people's pain and misery. Sometimes, when we see a crowd of people, ang nakikita lamang natin is just the crowd of people. Outwardly, maaaring sila ay masaya, nag-e-enjoy sa buhay, but deep inside, there is a big void of sin that needs to be filled up. Ang nakikita ng Panginoon sa kanilang kalagayan ay gaya ng tupa na walang pastol. Walang sino man na pwedeng magturo ng tamang daan. Naliligaw, walang direksyon ng buhay, dumaranas ng paulit-ulit na bunga ng kasalanan at kahirapan. Ang pinakadakilang kahabagan at tulong na kakailanganin ng tao, makasumpong siya ng pagliligtas sa pagiging alipin ng kasalanan. Because sin alone is the root cause of all the problems, burdens, and sorrows that people face in life. Ang katotohanan, ang tao gumagamit ng pinakamabubuting solusyon na meron ang mundo upang malunasan ang problema ng tao, but all these have proven to be
futile. Man can be able to invent, discover many things, but one thing we can never do is to reinvent and change ourselves. Namumukod tanging Diyos lamang ang may kapangyarihang gumawa. And to put an ultimate solution to this greatest problem, God's compassion came down in the form of our Lord Jesus Christ. His life was offered to pay, shed blood, and become the ultimate sacrifice once and for all to complete our redemption. And with all authority given to Him as the Commander-in-Chief, He has given the greatest commission to preach the gospel, the greatest avenue that will help people attain salvation. And the greatest commission is also required to be preached by an authorized man of God for it to become valid. The apostle, the good man of the house, whom God has prophesied to do the work of saving and preparing people for the rapture. Purihin po ang ating Panginoon. Mga kaibigan, mga kapatid, nais po ng Diyos na abutin ang tao. Sa pangangaral ng kanyang mga salita, dala ng mga sugo ng Diyos, inaabot ng Diyos ng kanyang awa at habag ang mga kalagayan, lalo na ang kasalanan ng tao na umaalipin sa Kanya at nagbibigay sa Kanya sa isang masamang kalagayan. This is why the church in 50 years and counting has been a voice of the gospel to people. We publicly and fearlessly preach the message of God's saving grace to all people, at all times, in all places, without reservation. Purihin po ang ating Panginoon. This is what the Pentecostal Missionary Church of Christ, Fort Watch, has been doing for 50 years, sharing the gospel of good news of God. Praise God, lalo ngayon na tayo nasa kawakasan na ng huling araw, we are almost at the closer point of Christ's return. That is why the more should we be moved with compassion that Christ has exemplified to us for people to receive the chance in God's salvation. And we know in the sight of God, the need for salvation will be the greatest remedy against all the misfortunes of life. Kung meron mang higit na makatutugon po sa ating mga kalagayan, ang Diyos, ang kanyang pagliligtas, ang kanyang pag-ibig, tanggapin mo, kaibigan. That is why in the book of 1 Timothy chapter 2 verse 4, God desires all men to be saved and come to the full knowledge of the truth. Na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay mga ligtas. Dito po nahayag ang pinakamataas na habag at awa ng Diyos sa tao. Ito ang di nagbabagong puso ng Diyos. Kung bakit ang Diyos ay napakayaman sa kahabagan at awa, ang kanyang damdamin na ang tao ay makasumpong ng totoong pagliligtas at biyaya ng buhay na walang hanggan. Purihin ang ating Panginoon. As Christians, God wants us to be peculiar people who are zealous of doing good works. Dapat tayo ay nakikilala bilang mga taong mahabagin, gaya ng Panginoong mismo na sa atin ay tumawag. We must be known for being compassionate like Christ, sapagkat ito ang napakahalagang bahagi ng ating patotoo sa ibang tao at sa buong mundo. Kaya't mahalaga that we develop, we cultivate a Christ-like compassion. Praise the Lord! I pray and hope that this episode of God's Word will leave a strong mark in our hearts to become people of Christ-like compassion. Once again, thank you so much for watching Moments with God. And until our next episode, may the Lord bless and keep each and every one of us. To God be the glory. Praise the Lord. Thank you for watching Moments with God. If you enjoyed the video, click like and subscribe for more uploads.